Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, kung napanood niyo na yung day 3 na ang kapangyarihan ni Jesus, ngayon mga kapatid, nasa day 4 na tayo. Ito ay ang pagtawag ni Jesus. Mababasa natin ito sa Mateo chapter 4 verse 18 to 22. Okay mga kapatid, basahin na natin kung ano yung sinasabi dito sa talata. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao." Noon, di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na si Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama ay sumunod kay Jesus. Ayon nga sa talata, tinawag ni Jesus si Pedro at Andres habang sila ay nangingisda. Ang sabi niya, "Sumunod kayo sa akin." Agad nilang iniwan ang kanilang lambat at sumunod. Ganon din sina Santiago at Juan. At iniwan nila ang kanilang bangka, pati ang ama. At sumunod kay Jesus nang walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, hindi sila nagpatagal. Sumunod agad. Kaya may katanungan ako sa inyo mga kapatid. Ano ang pwede mong iwan para sumunod kay Jesus? Hindi man literal na lambat ang iiwan natin, pero may mga bagay sa buhay natin na kailangan natin bitawan. Unang-una, masamang gawain o bisyo. Pangalawa, barkada na humihila pababa. Pangatlo, pride or pagiging makasarili. Pang-apat, mga bagay na inuuna kaysa sa Diyos. Pang-lima, takot o pagdududa. Minsan mahirap bitawan, pero kailangan para makasunod ng buo. At ang mahalagang aral dito, ang pagsunod ay hindi pinapatagal. Hindi sinabi ng mga alagad na, "Wait lang, later na, mamaya na." Sumunod sila agad. May mas magandang plano si Jesus. Mula sa mangingisda, ginawa silang fishers of men. Binago ni Jesus ang direksyon ng buhay nila. Ang pagsunod ay may kasamang sakripisyo, may kailangang iwan. Pero may kapalit itong mas makabuluhang buhay. So mga kapatid, ano yung magiging reflection natin dito? Ano ang pinabibitawan ni Jesus sa akin ngayon? Ano ang pumipigil sa akin na sumunod agad? Okay mga kapatid, bago pala ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang next video natin ay day 5. Ito ay tungkol sa panalangin. Mababasa natin ito sa Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Mga kapatid, patuloy kang lumakad kasama ang Diyos. Tandaan, hindi pa tapos ang kwento mo. Ito ang buhay na may Diyos. Buhay na may Diyos, hindi man perpekto, may laban sa buhay.